Ayan po mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel to. Magandang pag-usapan po ito. Ano po, no? Ito hong balita ho ng The Philippine Star. Nung nabasa ko to mga kabida, muntik na akong nahulog sa upuan. Ano po, no? Kasi lumaki yung utang ng Pilipinas. Mantakin nyo mga kabida, lumobo po. Nasa 16 trillion pesos na po yung utang po natin. Ano? Kaya nga, napatanong nga ako kanina ano bang paano nila ginamit po ito? Okay? Okay, pakinggan muna natin ito kung naging pahayag ni Congresswoman Maria Stella Quimbo, ano po, no? Okay, actually during budget deliberation ito, no? Last year, mga kabida. Kasi dito, ipinaliwanag po niya kung bakit lumobo yung utang ng Pilipinas, no? At hanggang kailan yung uutang yung Pilipinas, mga kabida, no? Anong rason kung bakit tayo uutang, no? Okay? At para saan yung mga inutang po natin? Dito natin malalaman na yung inutang pala natin portion of it, mga kabida, is para sa railway. Ang tanong ko ngayon, saan na yung railway na yon? Parang walang tangible projects yung Marcos admin Ang focus ng Marcos admin ngayon, mga kabida, is ayuda. Wala tayong nakikita mga malalaking projects. Yung sinabi po niya na railway, saan yung railway na yon? Pakinggan muna natin ito. Si Congresswoman Stella Quimbo. Narito pa. Tatandaan po natin na ine-expect din po natin na tumaas din ang ating utang. Kasi taon-taon, ine-expect natin na magde-deficit naman po tayo. Every year, ine-expect po natin na deficit spending tayo. So, ibig sabihin, taon-taon, umuutang po tayo. Ganun naman po. So, halimbawa, 2025, we expect 17.3. By end of 2026, we expect to have a total debt of 18.8. By the end of 2027, we expect our debt to be 19.8. By the end of 2028, we expect our debt to be 20.7. So, ganun po. But despite an increasing debt stock, ine-expect din po natin na ang ekonomiya po natin ay lumalaki. Alam niyo po, sa buong ASEAN, tayo po ang inaasahan na pinakamataas ang growth rate, 6.2%. Ka-level na natin sa growth rate ang Vietnam. So, pero ang kagandahan po is sa inflation, ine-expect po nila na mas mababa ang inflation rate natin sa Vietnam. So, in other words, suma total, ahead tayo in terms of outlook. So, yun po. That's the reason for why we expect our debt to GDP ratio to be much lower in 2028 because we expect our economy to be growing. Ang pinaka-importante sa lahat is dapat lumago ang ating ekonomiya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So, bagamat umuutang tayo, dapat magamit ng tama ang utang such that lumago ang ating ekonomiya. Diba? Kasi hindi dapat mapunta tayo sa isang sitwasyon na umuutang tayo pero yung utang na yan ay nagiging behest. Diba? So yun ang hindi pwedeng mangyari. At obviously, ang mga pinag-uutangan natin ay para sa mga bagay na talagang kailangan natin, tulad ng mga railway, di ba? Sino naman ang hindi nangangarap na magkaroon ng isang modern railway system dahil tayong lahat ay sawang-sawa na sa traffic, di ba? So, yun ang mga pupuntahan na mga inuutang natin. So, yun ay inaasahan natin na magpapamodernize ng ating ekonomiya. So, and at the same time, habang lumalago ang ating ekonomiya, ang ating deficit ay lumiliit over time. So, kung during the pandemic ay umabot yata ng lagpas 7% ang ating deficit, ang ibig sabihin ng deficit ay sobra sa kita ang gastos natin. Pero sa ngayon, nakikita natin na dahil tama ang direksyon ng ating economic managers ay lumiliit ang ating deficit. So, kung ipapagpatuloy natin ang ginagawa ng ating DBCC, by the time this administration ends, ang nakikita natin na deficit ay 3.7% na lang.
So, yun ang siguro dapat tignan natin, that we are heading towards the right direction. So yun po, and at the same time ay patuloy sa pag-improve ng pangongolekta ng buwis. As much as possible, ayaw natin ng bagong buwis kasi ang dami naman talagang buwis na nandyan na hindi lang talaga natin nakokolekta ng maayos. So yun ang I think nagiging direksyon naman ng ating DOF. Ayan po, umutang ho tayo para magiging stable yung ating GDP. Ano po? Okay? Style din yun, ha? Okay lang po. Wala ho tayong problema dun kung uutang ho tayo, no? Kasi ho, wala naman sigurong bansa po sa buong mundo na hindi ho umutang, ano po, na walang utang, no? Kahit na yung Amerika, yung China, na mga malalaking ekonomiya, may mga utang yun, ano po, no? Okay? Pero, dapat meron ho tayong nakikitang results doon ho sa inutang po natin, ano? Yung sabi po kanina ni Kimbo, mga kabida, na portion doon ho sa inutang po natin is para ho sa railway. Yung nga, napatanong po ako saan yung railway na yon? Saan ba yung railway kinonstruct? Baka ho doon sa Sierra Madre, ano? Mga kabida. Di ba? Wala naman po tayong narinig at saka nakikitang may bagong railways po tayo Yung sa Mindanao Railway, kinancel nga nila yun. Diba? May budget yun that time, Digong administration. May program na yun Ang problema biglang nawala yung budget pagdating ho ni Bongbong Marcos. Sana yung railway na sinabi po ni Congresswoman Kimbo. Yun po yung malaking tanong doon. Sana punta yung pera po natin. Yung inutang po natin na yung binabayaran lang po ng Pilipinas ay yung interest lang po, yung principal hindi. Kaya nga, malaki yung deficits po natin no? Alam niyo ba kung ano yung deficits? Yung deficit po, yun yung mas malaki pa yung ginastos po natin kaysa sa income po natin. Yun yung deficit. Yun. Di ba? Sana punta yung inutang po natin. Kaya ang sabi pa ni Kimbo doon hanggang 2028 yung utang po ng Pilipinas aabot na raw ng 20 billion o 20 trillion pesos. Mantakin nyo yan. Napaisip ako no, habang pinakikinggan po itong si Kimbo, napaisip po ako, baka ho, sabi ko sa sarili ko, may anak ako isa. Baka ho, yung anak niya, o di kaya yung anak ng anak niya, magbabayad dito ho sa utang po ng Pilipinas. Ganito kalaki na po. Okay? Hanggang 2028 daw, lalago daw yung ekonomiya ng Pilipinas. No? Okay? Tsaka magiging stable daw yung GDP po ng Pilipinas. How sure are you, Congresswoman Kimbo, ano? Diba? Wala naman po tayong nakikitang long-term projects o program po itong gobyernong ito Ang long-term program na nakikita ko lang ngayon is yung 4Ps. Kasi long-term yun. Ang tagal na yun Diba? Yun yung malaking problema ngayon Malaking tanong po, mga kabida. Saan yung punta na yung pera po natin? Okay, dapat po ipaliwanag yan ng maigi po ng gobyernong ito. No? Baka ho, hindi natin alam, no? Kasi ho, yun nga nakapagtataka kasi no? Lumubo yung utang po natin hanggang ng ganitong kalaki, no? 16 trillion, pero wala ho tayong nakikita mga malalaking tickets, malalaking projects, mga kabida, sa administrasyong ito. Yun po. No? Ay, nako. Nakaka-stress talaga. Okay. Nakaka-stress ng mga pangyayari ngayon sa ating paligid. Ano? Anyway, sa mga gustong mag-comment, mga kabida, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please do subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida. God bless po.